Hello mga ka-TG! Usapang family budget ulit tayo ngayon. And ano yung sabi mo kanina? Real talk. Yeah, real talk. Application naman ito nung budget analysis. Yes. Yung binabanggit natin na budget analysis ay yung pag-apply natin sa family budget noong 60, 20, 15, and 5 rule. Yan. Kasi maraming mga comments tayo noon at may mga kakilala din tayo na tatanong, di ba? Sa iyo. Personally, yes. Nag-inquire kung paano daw ginagawa at kung paano nga ba namin ini-apply sa family budgeting, yung rule na yon. But first, pag-usapan muna natin yung ating journey. Paano ba yung naging journey natin? Paano tayo nag-umpisa? So, basically, anong year ba tayo nag-umpisa? 2016, no? Around 2016. Nag-start po kami na maging financially conscious dun sa aming mga budget way back 2016. So, nagkaroon kami ng kumbaga conjugal decision na kailangan na. Di ba? Kailangan nang gawin. And so, yan. Nag-start kami muna dun sa 5% ng rule, which is pag-invest naman sa insurance. Yung insurance na yun, bumuo muna kami ng life insurance sa akin pa rin. So, then after that, yung medyo naka-adjust ng konti, kinuha na rin ng insurance yung dalawang bata. Sa dalawa. So, yung insurance na yan, baka sasabihin na nasa expenses yun. Hindi. Sa insurance pa rin siya. Sa dapat 5%. We treat it as, pag sinabi kasi natin insurance, we treat it as insurance. Hindi siya investment, hindi siya expenses, but nandun siya sa 5% na. Kasi iba yung siniserve niya na purpose. And then, nung medyo nakaluwag, tinignan namin mabuti yung aming mga expenses na sobrang malaki. Yes. Nag-trim naman. Paano ba natin ginawa yun? Ano yung mga adjustments natin? Siyempre, nandyan yung lifestyle eh. Diba? Prior kasi nang ginawa namin yung 60, 20, 15, 5 rule, ayan, madalas na kumakain sa labas na hindi mo napapansin. Malaki din pala yung kumbaga, nadadagdag na gastusin kapag ganyan. May mga other factors pa, marami pa. O kaya pag-avail ng mga gadgets, ayan, na hindi naman kailangan o natataon na gamitin. Tsaka yung syempre during that time kasi 2016, 2017, maliliit pa yung mga bata, talagang nagja-jack up talaga yung groceries dahil sa diaper, mga ganon. Pero syempre hindi kami na hindi kami na lungkot doon dahil importante yun eh. Pero nag-aim tayo, di ba? Pagdating ng taon na ito, mapabawasan na yan. Hanggang sa unti-unti, naibaba natin sa 60%. At hindi lang yun. Kumbaga kung nababawasan, kasi nga nag-grow sila, so kumukonti yung gastusin sa vaccination, ganyan, sa diaper nila. Pero it doesn't mean na kapag bumababa, for example, 6,000 lang or 8,000, and then bumaba nga, hindi mo na sila pinagagastusan, pero you are still spending ng gano'n na amount. So, dapat, bumababa din. Kasi nga, hindi naman na nila need. Ang problema kasi minsan, pinapalitan ng other things na pagkakagastusan, na gano'n din pa rin. So, kung yung part na yun, pwede ka na makapag-save. Kasi nababawasan na eh. So, pwede ka na mag-start sa mga ganong simple things para matarget mo nga yung rule. Kaya nga, i-limit lang yung expenses dun sa 60%.
So within that. So kung kaya mo na dahil bumaba na nga sa 60%, yun. Ilagay mo na sa savings or ilagay mo na sa investment kung alin pa yung mas mababa. Doon naman sa investment, dati wala talaga. Wala talaga kaming investment hanggang sa unti-unti no, na narinig namin yung tungkol kay MP2. Nakita namin yung kagandahan ng mga cooperatives. Tapos doon na rin tayo nagkaroon ng interest sa land banking. Yes. Land banking. So importante yun. And then pagdating naman doon sa savings, talagang wala kami nun wala tayo nun Yeah. Maliit po. Hindi naman na zero or wala. Meron, pero hindi pumapasok sa kung ano yung talagang nandun sa rule. Kaya, kung gusto mo talagang matarget nga, paglalaanan mo talaga ng time, effort, pag-budget. So, yun, importante na kapag nabalanse na natin yung ating mga proportion, mag-umpisa tayo doon sa paglalagay naman noong kung alin ba yung mas mababa sa'yo. Like say for example, savings. We will be talking more of the savings sa susunod na mga videos natin kasi medyo kailangan detalyado dito. Yun yung by part na lang. Oo, by part. And you started also what's this Yung sharing about financial literacy. Yeah. It's because dahil nga sa nature po ng work namin, both of us ay parehong nasa DepEd, ay naging part ako ng training team na naging kaakibat nga ni DepEd, particularly sa Region 1 regarding financial literacy. So sabi nga namin, paano tayo magiging effective na nagbibigay ng mga payo kung hindi ginagawa. Hindi na-apply. Yun. Nag-umpisa tayo doon sa yung budgeting rule na yun. Naging very striking para sa atin. Budgeting rule na yun. Kaya inumpisahan namin noong 2016. So, hindi po madali yung journey na yun. Maraming nag-comment sa akin na hindi bagay sa akin. Hindi bagay sa akin yung rule na yun. Yeah. Meron din mga ako na pag-openan na ganun din ang sinabi na hindi pa applicable sa kanila yung 60-20-15 60-20-15 and 5 rule. Sa una, syempre, mahirap but we need to be disciplined doon sa we stick to the rule para ma-achieve mo talaga kung yung applicability nito. Napakaganda talaga, no? Ngayon ay we're not saying na but perfect, yes. Pero yung pagsunod mo doon sa rule na yon ay nagiging disiplinado ka, nagiging guide mo yun para makapag-plano. Ngayon, di ba, dahil sa ruling na yun, hindi tayo basta-basta nag-loan. Yes. Lahat yan naka-plan. Hindi lang siya a month before. Sometimes nga, meron talaga dyang a year before na merong pag-avail, project, yan. Naka-plan lahat yan. Kasi nga, nakadepende doon sa rule na sinishare natin sa inyo ngayon. Correct. Kaya, napakadami. If you would like to comment more on this video para mas mabigyan po namin ng linaw kung ano yung hindi po sa inyo. It's part na rin ng advocacy po namin na mag-asawa na we've been married for how many years na? 10. 11? Yeah, 11. 11 years na pala. We've been married for 11 years and we have 2 kids. And from that time on ng 2016, ginagawa na natin yun. And yun nga, kung gusto niyo may mga tips pa kayo na gustong marinig mula sa amin on a practical level,
ay mag-comment lang kayo, no? Mag-comment lang kayo. We will be happy to share with you kung paano yung journey namin, ano yung mga experiences namin. Lalo na sa mga nag-uumpisa ng pamilya dyan, ano? Kung nag-uumpisa po kayo ng pamilya, napaka-importante po nung ano yun, yung meron kayong direction financially, no? Hindi naman sinasabi namin na hindi kami nag-aaway sa mga ano, but hindi, basically hindi tayo nag-aaway sa hindi naman. Parang mga ano lang, mga clarifications lang, ganyan, saan napunta, ganyan. Pero yun nga, kung nasusunod mo yung rule na to, and at the same time meron kang list, yun, hindi ka mawawala. Hindi ka mawawala. Just wanna geek for Yeah. Siya po yung aming bunso. You say hi. Hello! Ito properly. Hello! Yun. Yun po yung ano namin, advocacy na rin namin na mag-asawa. Kasi nga nakita namin na parang napaka-importante nitong life skill na ito. Alam niyo ba na ang financial literacy ay isa talagang life skill. Isa siyang life skill na kailangan natin na matutunan. It's very unfortunate pero na hindi siya nakasama sa mga yung curriculum, application na lang siya kagad. Even sa college sana, no? Sa tertiary. So, importante po talaga. Ang term dito ng mga experts ay ang pagiging financially literate ay isa itong life skill na nagbibigay sa iyo ng direction kung paano i-manage yung mga finances. Wala po yan sa liit or laki ng income. Ano? Yes. Hindi po ano lang. Kasi ang budgeting ay nakadepende talaga yan sa kung ano talaga yung gross income natin. Diba? Ayan po. So, yun yung ano natin, yun po yung ating direction. Sa susunod pa namin ng mga videos, ay lalo pa namin na i-clarify sa inyo ano pa yung mga laman na ng budgeting natin. At ano ba yung mga kailangan pa natin ng mga tutunan. Ngayon, nandito pa lang tayo sa budgeting So, there are also other areas pa na we would like to share po sa mga susunod pa na mga videos. Okay? Bye-bye! Bye-bye! So, hanggang dyan lang muna. We will be making more of these videos para po sa inyo. Kaya, if you like this video, you can share, share, and send stars kung gusto nyo po itong aming video. And we will be making more. Subscribe, yes. We will be making more content like this para po sa inyo. Subscribe so, to shout out dyan sa TV. lahat ng mga budding families, yung mga nag-uumpisa pa lang na magpamilya. So, maraming salamat sa panonood. Thank you. Subscribe! Subscribe!